Isa, may buntag mga kaigsunan. Happy Sabbath. So, ma-feel gid nato ba nga sa adlaw sa kadubang nga malipayon ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing no? Gaan ang atong panghuna-huna nga di ata nagkatigom alang sa pagdayig sa Ginoo, sa atong buhi nga Ginoo. So, before ta, ako ginahangyo ang tanan, mandugo ta sa atong mga ulo alang sa pagampo. Dalaygon silimbahon ng mga amahan nga sa kitasan sa mga langit, Ginoo, dako among kaglipay, pasalamat sa gihapon. Kami nakahimo gihapon sa gayunan nga makatigom niining imong balay lang puanan. Samtang kami o Diyos magatuon sa among mga leksyon, hinaot pa nga kini masulod sa among mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o Diyos. Nga kini tanan among masabtan o makakuha kami og dako kay nga mga pagpadasig ug mga leksyon ni kaniini. Hiwa kami o Diyos nga takos sa kining adlaw nga ipapahulay nga makadayeg ug makasimba sa imong ngalan. Pasaylo kami sa among mga kalapasan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ampo pala ito mga eksunan, 10 minutes na. No, 20 minutes na napilin. So, ang atong lesson mga kaigsunan, gibasa na ko, niana ko ganinang buntag. Grabe naman sa ni atag og program. Matulog na ko? Matulog na dyan ko pag-abot sa program. Anyway, ang atong leksyon mga kaigsunan is, kanina lang ni siya, then pagka next week, katapusan na. So, mahurot na ni nato. Nanginaot ko, nga before nahurot ni mga kaigsunan, nabasa gid nato ni. Basta niya nagsigira tagpalit, di mo masayangan, nga nagsige mo bayad. Wa gid ninyo mapahimusli kung unsay naa sulod ini. So, nanginaot ko, nga before matapos ni nabasa gid ni nato tanan. Kay kung ato ning basahon niya ta usara ka lingkuran, di gyud masayon gid kada adlaw mabasa tag usa duha ka page sa atong leksyon. Okay, so unsa kay title sa atong kuan? Pag diri sa Cebu title, kasama title. So, layo ra no. Nadala na gid nako ang sinultian diri ba nga title. Earth's closing events, katapusan nga mga panghitabo sa kalibutan. Okay, so nasayod ko nga kinitanan, so marira man gid ang ako unya nasayod ko nga kada usa nato ang uban wa gid magtuon sa leksyon ug ang uban nagtuon gyud, pero nasayod jud ko ang uban wa gid magtuon. Okay, so ang uban nagtuon pod, pero kay nagsalig sa mari. Pero mga kaigsunan, nasayod naman ko nga kanitanan ato magituod ni studyhan sa balay. So, diri na lang jud ko moari sa teacher's comments. Diri na lang ko sa teacher's commentary. Di ba? Kay 30 minutes raman. Wa jud ko kabalo nga 30 minutes ba pag abot ra gyud nako diri. Nag-ingon nga 30 minutes sa program. Wa na butang nga 30 minutes. Ha? So, ang katapusan nga panghitabo sa kalibutan. Nakoy dadon nga storya sa inyo mga kaigsunan before nako karon. Actually kani nga story, katapusan ko tani story pero karon story ko na lang daan. Kani siya story siya sa usa ka batanong lalaki nga gipanganlan og Ivan. Mabasa ninyo no? Si Ivan. Usa siya ka bata, usa siya ka batan-on nga natawo og nagtubo sa usa ka Adventista nga panimalay dito sa Soviet Union. Bisan pa ang iyang mga ginikanan, ang iyang pamilya pobre, and nagatrabaho gid sila og kanang liburos nga trabaho, naa siya carefree nga kinabuhi. No, bisan pa nga pobre ang mga ginikanan o bugat ang pagpanginabuhi, pero carefree bitaw kanang malipayon ang iyang childhood o ang iyang youth, malipayon siya. Pag-abot sa edad nga 18, Ivan was drafted to serve in the Soviet Army. Naiuban ng mga nasod mga igsunan nga kumbaga compulsory sa ilaha ang mag-serve sa ilang army sa manong mga Korean kanang mga kuan ba na agad sila time para nga magserbisyo alang sa ilang gobyerno. Sa tuad diri wala man, pero sa laing nasod na ani siya. So,
kuyog ang uban nga mga kaubanan niya nga kaedad-edad niya ni sakay sila og train. O 7 ka adlaw sukad sa pagsakay niya kuan niya yang kaugalingon nga he is 3,000 kilometers away from home. So layo kayo no? 1,865 miles. Layo kayo. So, mauna ni nagsugod na ang iyang 2 ka tuig nga military service. So 2 ka tuig siya. So, bisan pa, luyo sa iyang pagka-subo, o malunli man yun, kaya nalayo sa ginikanan, o ganyang pagkamingaw sa iyang mga ginikanan, nasayod si Ivan nga ang challenge sa iyang kinabuhi, dili lang kay kanara, naapay mas daghan sa unahan yung mga challenge nga maabot niya. So, bisan pa, sa wala pa siya maapil sa listahan sa katong mga mag-serve sa army, nakaingon na siya nga kung pananglitan madala na gani ko dito sa army, magapabilin jud ko nga loyal sa akong pag-alagad sa Ginoo. Mao na gyud ang naa sa iyang kasing-kasing. Bahalag unsay mahitabo ana siya. So, the first few Sabbats, magigsunan, nag-explain siya sa iyang mga superiors o gitagaan ra siya og kanang kuan, gitagaan ra siya og kumbaga konsiderasyon. Okay lang. Sige, kisugtan siya sa mga first few Sabbats kay nakaingon nga basin madugay mo give up ra ni siya kay kumbaga ang iyang gitinuhuan is provincial primitive. O kana bang kumbaga malimot ra ni siya, madugay siya dili na ni siya mo mangayo og kanang kuan sa adlong Sabado. So, wala madugay, nakarealize ang iyang mga commanders nga seryoso si Ivan. Seryoso siya sa iyang ginatuuhan sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Seryoso si Ivan. So, niyon sila nga tagaan nila og disciplinary and educational measures si Ivan. So, one Friday afternoon, adlaw sa pagpangandam, gikan sa kapoy kay nga pagpanarabaho niya, giingnan nila si Ivan nga dili nimo deserve nga matulog sa maayo nga katulganan sa atong maayo nga quarters ana saya. So, kung dili ra man gani ka magtrabaho sa adlaw Sabado, wala kay katungod nga matulog og komportable diri sa atong mga quarters ana siya. So, giingnan siya nga you will spend the weekend in a temporary detention center. So, prisuhon siya kay kung dili ka mabiya sa adlaw Sabado nga musimba jud ka nga dili man siya musimba kundi dili lang gyud siya mo trabaho. Moadto siya sa kalugar nga mag-meditate siya dito, nga magkuan siya sa Ginoo kay wala may simbahan dito. So, gingnan siya nga kung di ka mo trabaho sa adlaw Sabado, ibutang ka na mo sa usa ka detention center. Dito to ginabutang ang mga madlungon, ang mga sala. So, naa sila kumbaga, kung nakay punishment, dito kay sulod. So, gikuha siya sa iyang mga kauban, katong mga commanders niya, gidala siya sa jail. So, pag-abot dito, nakita nila nga nakalak ang maong jail, ug ang warden, wala diha, nilakaw, dala ang nihawi. So, as they waited for the warden to return, the officers chatted while Ivan watched the sunset on the beautiful lake Balkhash. So, bisan istorya tong yung mga commander dito, nakita niya nga nisalok na ang adlaw. Sa Friday, Sabado na. Tanaw niya nga kanindot gidon ta sa sunset ni kaana ang adlaw. So, sa tago o sa iyang panghuna-huna, nagkuan siya og suporta gikan sa Ginoo. So, suddenly, a sergeant who was passing by, niingon nga, nganong gidala mo na nimo siya dire? Ang tuwag sa mga commander, a Sabbath keeper. Gingon sila. Usa ni siya ka Sabbath keeper. We want to re-educate him to obey orders and to work on Saturdays. Kabalo mo mga kaigsunan, kung naa ka sa military, dili gyud ka pwede modify sa imong mga superiors. Kay kung andyo kay nga kung sa ilang isugok tuman jud ka, mo ginaang kuan sa military, punishment gyud kung dili ka tuman nga i-define nimo imong mga superiors. So ingon sila,
nga we want to re-educate him to obey orders. Kaya mo ganay number 1 nga kuan sa military, tuman jud ka kung sa subo. And to work on Saturdays. Niingon dayon ang sergeant, never, yan siya. I know these people, ano siya, kabalo ko ano mga tawhana. They would rather die than work on Saturdays. Ano siya? Mas pilion pa na nilang mamatay kaysa patrabahoon mo sila sa adlaw Sabado. O grabe no? Wala siya kailatong sergeant nga ni Agi nilang. They would rather die than work on Saturdays. So, the officer realized that they made a mistake by allowing the sergeant to speak. Ni sila, may pangwan na lang, ito nato siya istorya ha. Kay nakadungog na inoon si Ivan ato. But it was too late. Nadasig si Ivan sa iyang nadungog. Nakahatag to niya og dako kaayo mapagpadasig. So niabot ang warden and mauna niabot adlaw Sabado na kay nasalot naman ang adlaw. Gisulod na si Ivan sa 2x3 meter room. Gamay ra kayo. 2x3. Packed with more than 10 other soldiers, most of whom were smoking. Nasa yung mga nasulod dito nga mga napo kabuok. So, 2x3 butang nimo napo kabuok. So, crowded jud kayo. So, panigarilyo. So, grabe dito nagsigit panigarilyo sa sulod. So, the heavy metal door closed and Ivan occupied the only available spot by the entrance. Dito na siya sa may entrance. Pagsulod bitaw nimo igo ra masiraan makabarog ra ka dito. So, nayon siya nga sa iyang una nga prepared na siya to stand or to sit at the rest of the weekend. Mao na to yang kwan dito, mubarog ra siya or mulingkod, makalingkod man siya or makabarog sa tibuok tulo ka adlaw nga dito siya ibutang. So, minutes became hours, and by midnight, the young soldier of Christ was determined to remain faithful to God's Sabbath. Bisan pa nga mauna to, magapabilin gihapon siya nga faithful sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Ang mga minuto nahimo na nga oras o pag-abot sa midnight, tunga-tunga sa kuan, iyan ang na-imagine ang iyang mga kaigsuunan. Nga na siya, siguro sila dito sa among lugar. Malipayo na sila karon nga nagalakaw pa doon sa simbahan. Ano siya ba? So, they are walking to church to worship God during Vespers while he remained locked up in a dark cell. Ano siya? Samtang siya, naa siya dito sa Osaka, angit-ngit kayo nga presuhan. So, puno og mga aso sa sigarilyo. With 3 more days to go. Yun siya, tulo pa kadlaw. See. Suddenly, Ivan remembered the last sermon he heard in his church before leaving for military service. And siya, it was about the story of Elijah on Mount Carmel and how he prayed 7 times for the rain. So, ninungduman niya ang story ni Elijah nga katong sa Mount Carmel nga panahon ni King Ahab nga 7 ka beses nagpray si Elijah para sa ulan. So ano siya? What if I also pray 7 times? Ano siya? Unsa ka kung sulayan sad nako nga magampo ko 7 ka beses? Ano siya? And then presumption na to niya, but he decided to give it a try. Una ni ampo siya o sa ka simple prayer. And then nothing happened, mga igsunan. Walay na itabo. Next, second prayer. Still, kumbaga, walay cloud sama sa panahon ni Elijah. So, walay pag-asa. Walay gihapon na itabo. Third prayer. Fourth prayer. Fifth prayer. And sixth. Wala gyud gihapon na itabo. And then finally, sa katapusan niya nga pagampo, sa ikapito nga pagampo, ana siya nga nagampo siya. Total midnight silence reigned after he finished. Grabe na kahilom sa kalibutan kay tungang gabi na. But ingon siya, tubagon man sa dili sa Ginoo nga akong pagampo. Ana siya. Nothing would change. Walay mausab kanako. Walay mausab sa akong pagtuo. Tubagon man gani ko niya karon or sa dili.
walay mousab sa akong pagtuo. He was ready to be loyal, ana siya. Magpabilin siya nga loyal, matinud-anon sa Ginoo. Even God would not answer his 7 prayers. Bisan pa dili tubagon ang iyang 7 ka mga pag-ampo. So, ingon siya, at least nisulay ko. Ana siya, at least I give it a try. Ana siya. So, pag-console niya sa iyang kagalingon nga, it's okay, bisan wala ko tubaga sa Ginoo, pero nisulay ko. Ana siya. Pero di gud nako wad-o nang akong pagka matinud-anon sa Ginoo. However, just a minute later, minutos ra mga kaigsunan, the silence was broken by footsteps outside the jail. Naay footsteps, kay ngit-ngit kayo. The steps were followed by clinking keys. Naay yawi nga nagatingog. And then, by the squeaking of the door as it was opened, the warden appeared in the doorway nga naay dalang a flashlight. Gisearch niya ang room. Kung nang maigo si Ivan sa flashlight, niingon siya nga gawas diri ari sa akong opisina. So gipagawas si Ivan sa warden. And then ana siya dito, diri ka sa akong opisina, na ako diri komportable nga higdaan para nimo. So gibutang niya dito si Ivan, sa kakapoy ni Ivan, paghigda niya tulog gyud siya diretso. Okay sa kakapoy niya kay grabe biya iyang trabaho, unya pagkahapon gidala siya dito kay prisohon siya. So tulog din siya. And in the morning, Ivan awoke to another surprise. Na-surpresa na po siya pagkabuntag. Kaya nga no, ang warden na dala og pagkaon niya. Gidadaan siya og lamian nga pagkaon. So, nana siya nga tagaan tika og breakfast. And even more, the warden gave Ivan bundle with food and conducted him to the shore of the lake where he set him free to enjoy the Sabbath in nature. Ana siya, tagipakaon siya pamahaw, o gidala siya dito ka, diya sa may lake, dito ka. Nya, maka-meditate ka dito, makakuhan ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ana siya, no? Dito siya gibutang sa lake, tibuok adlaw. So, Ivan spent the following several Sabbaths in the same way. The officers would bring him to jail for the weekends. Dadun siya dito para prisuhon. The warden would free Ivan and feed him for the rest of the weekend. Sa mo ang gihimo sa kwan, ang mga commander dadun siya dito para prisuhon. Pag wala na ang commander, ikatungang gabi, pagawson siya sa warden, pakanon, pakatulgon, tagaan siya o kagawasan nga makasimba siya o makadayeg siya sa Ginoo. So, di ba, no, pagkanindot, nakayon ko pagbasa na ko, dili good pwede nga dili na ko i-share ninyo ba? Ang kung unsa ang iyang experience. So, mga to siya, and on Monday morning, Ivan would return to his barracks. Mabalik na siya sa iyang barracks. The following months and years were replete with many similar experiences of God's miraculous intervention on his behalf. And after 2 years, Ivan returned home a mature, strong young man, faithful to God. So pagkanindot mga kaigsunan sa sulod sa 2 ka tuig nga nagserbisyo siya, nahimo niya nga mubarog sa pag-alagad ug iyang pagkaloyal sa Ginoo. So sama ra pod sa panahon ni Daniel nga niingon bisan ilabay pa sila sa kalayo. Kung dili manggani sila luwason sa Ginoo, dili gyud gihapon sila muyukbo sa gihimo nga larawan ni Nebukadnezar. Grabe ang conviction sa ilang kasing-kasing mga kaigsuonan. Hinaot nga kita naaputay Christian loyalty sa maani. So, babalik na ko sa atong Earth's closing events. Kay kabalo mga kaigsuonan, nganong mao toy guna nako pagdala ninyo kay mao jud toy karon ang kuan sa atong leksyon. Karon sa atong lesson, loyalty yun ang kuan karon. Kung ako gisamari is it's all about loyalty to God. Kung asa gyud na ang atong pilion mga kaigsuonan. So, nadri usa ka kuan nga suppose ko no you have a daughter, na kay anak Pia Jessie nga babae nga gikan siya sa college. Nya niuli siya sa imong balay. Nakabalo ka nga mopadulong siya pauli, pero while padulong siya pauli, naay dako kay nga bagyo nga naabot. Grabe ang bagyo, halos tanan
dili na mayan sama to. Imagine na to mapanahon sa Odette. O example lang na to mapanahon sa Odette. Ang imong anak mo uli nga kuan. Unya makita nimo nga makaingon nga pagkalisod daghan na kay mga balita nga dili na lain diri magian, dili na magian ang atong second road, dili na to magian mga inana ba. Unsa kay imong paminaw no? Cars can navigate around some down tree limbs ana mga nangaulog mga sanga sa kahoy. But yet, although communication is difficult, you are able to get a text message from your daughter, carefully detailing how she can get home safely. So, bisan pa sa imong kabalaka, bisan pa lisod ang communication, nakakuha kag text message yung mga anak nga, maingon nga, pa ayalag kabalaka, makauli ra ko kay mo ni ako agian, mo ni ako himuon, makauli ra ko diha. O, di ba? Kumbaga, ingon ba kung makakuan ka? Sama ana mga kaigsunan ang atong pagpanginabuhi diri sa kalibutan. Tanan nakasayod ang Ginoo nga grabe ang bagyo. A storm is coming relentless in its fury. Ana siya, are we prepared to meet it? Ana diri sa Testimonies for the Church, volume 8. Nga nasayod ang Ginoo kung sa kalisod ang atong pag-agian diri sa kalibutan. Dili kay ingon nga kanang yanora kay lidawat na ka sa kang Kristo wala na kay maagian pero grabe ang maagian nato, grabe gyud ang atong maagian ng mga pagsulay diri sa kalibutan, labi na karon sa hinapos na gyud nga bahin sa chapter sa kalibutan mga kaigsunan, dili na gyud siya basta-basta. So ingon unta ko ani nga unta ato ang tagaan sa lesson is si Brother Jury Nunez. Kay pagabot diri sa loud cry, pagabot diri sa kuan, mas ganahan ko kay mas kuan unta ni siya sa Spirit of Prophecy sa latter rain, pero nasayod ko nga muhatag mo ni sila gitron sa ilang mga thoughts about anima kay sonan. So mani siya nga throughout the ages, the great controversy has been a battle between truth and error. Mao gyud ni ang gikuan kamatuoran o ang sayop. Limbong. Mao gyud ang kanang gikuan ani, nagsukat ani tanan, truth and error gyud. Satan is a liar and the father of lies. While Jesus is the author of all truths. Siya ang author sa tanan nga mga kamatuoran, wa nay lain pa. So, ningon siya, I am the way, the truth and the life. Diha sa John 14:6. So, kung atong basahon ang The Great Controversy mga kaigsunan, makita na to nga, sa sinugdanan pa lang, panahon sa mga reformers, grabe ang paghimo ni Satanas ug mga pamangagi, mga lakang, nga di lang gyud magmalampuson ang pulong sa Ginoo. Ang tanan nga mga mubasa og Biblia sa una, ingnon nga heretics o punishable by death. Punishable by death, kung mubasa ka sa una Biblia, patyon gyud ka. Kuan gyud, grabe grabe ang paghimo ni Satanas og limbong nga tanan, adi mo pwede mo basa ani kaya mo basa ani katurang atong mga naa sa simbahan, grabe ang paghimo og limbong. Dili pwede mo basa, mga pari ra ang allowed mo basa. Daghan kayo ang mga kuan nga kung sa isulti nila mao na lang gyud, grabe ang pagkuan sa una sa Roma. Grabe nang sila ang nagkuan. Nakaingon lagi ko kung mabasa ninyo mga kaigsunan, kung kanang tinuod bitawin nga pagbasa, makaingon lagi ko pagkangilngi gyud kung panahon ka nato karon ba nga sama ato kung buhi ko atong panahon na ba nga manago na lang sila sa mga kabukiran na para makasimba, mangita sila og kuan gigamit sa Ginoo ang mga reformador nga maka-translate sa Biblia para lang gyud nga makapadayon ang mensahe sa Ginoo. While ang kaaway naghimo gid og lakang nga tanan ila pang sunugon, ila pang ang abo ilabay nila sa dakong suba, pero katuwa kay igsunan gumikan sa paglabay mo ra siya usa ka kuan nga ni samot tinuon og kuan ba ni spread tinuon kay ilang gilabay dito ang mga remains or ang mga abo. So gumikan ato ni samot og spread ang pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Okay, so ngano ang gusto gyud nga ni Satanas nga mawala nato ang Biblia para
malimbungan ta niya. Para malakalimbong siya nato. So, pero mga kaigsuunan, mao giningingon diri nga loyalty to God and His word ba niya akong gikuan ninyo. Pagka-loyal sa Ginoo ug sa iyang mga pulong. The last great delusion is soon to open before us. Antichrist is to perform his marvelous works in our sight. So, closely with the counterfeit resemble the true that it would be impossible to distinguish between them except by the Holy Scriptures. Makita nimo nga, magahimo sa di sila mga milagro. Kung dili ka mubasa sa Biblia, makainom sad ka. Malimbungan jud ka kung di ka mubasa sa Biblia. Ang Biblia ra gyud ang atong kuan nga makita nato nga dili tinuod ang ilaha kundi limbong. So none but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. So imagine mga kaigsunan, walay bisag kinsa kundi kato lamang ang na silsilgyo sa mga pangunahuna ang kamatuoran sa Biblia ang makabarog sa katapusan nga kagubot sa kalibutan. Ato ginapaningkamutan karon mga kaigsunan nga kita sa atong panahon karon muhangyo kita sa Ginoo nga tagaan jud ta og kanang zealousness sa atong kasing-kasing sa atong una-una nga kumbaga masangkapan gyud ta ba sa kamatuoran sa Ginoo. So to every soul nga nagapangita sa kamatuoran, sa tanang tao tibuok kalibutan, maanagi pangutana, shall I obey God rather than men? Iyon diri sa the great controversy. Mao gina mo sunod ba ka sa Ginoo or sa tawo? Nakasayod ba mga kaigsuunan that the COVID-19 pandemic is an example nga the world is changing. Makahimo sila sa tanan nilang pwede himuon. Kumbaga sa kuan sa salida pa, teaser lang to siya. Mo pa lang to siya kumbaga patalastas pa lang gani ito siya. Teaser pa lang to siya. But nasayod sila nga they can control it. They can control the world. Kaya nila kontrolon. Kiliman ka pagka hitabo sa pandemic, wa gani madugay halos tanan na kontrol nila. Wa gani agti og bulan pag ingon nga lockdown gyud. Wala gyud hitabo nga kuan. Bisan pa tuwa pa ka sa mga kabukiran nahimo nila magkontrol. So meaning wala gyud bisag usa. Wala bisag usa nga nakuan tanan na kontrol nila. Nahibulong ko ato nga pati sa kaugangan. Naa sila dito kausanan ba kanang tabay. Di sila kakaos sa tabay. Naa dito gibutangan og kanang barikada. Di sila dito kakaos kay kanang bawal mo gawas. Bisan magkuhag tubig niya. Imagine niyo mga kaigsunan, bukid na. May daghan kayong tao diha nga kuan. Nya magsigig ingon daily airborne ang virus. Pero nganong di ka pwede kalakaw dito nga magkaos ra man kag tubig. Nya pila ka meters ra man kuno dapat ng kuan nga kung nay magkuan dili ka. Kung dili airborne nganong bawal bisan ang grabe ang pagkontrol na kaya gid nila sa pagkontrol. So the world is changing mga kaigsunan. Dili kita makaingon nga mahimo ta kumpiyansa bitaw kayo mayon ta nga kadugay na ana singong balik ang Ginoo wala ra man gihapon di naagod musod sa kasing-kasing nato nga dugay pa tingali oy di lang sa ako magtininuod pagalagad ron sa Ginoo kay murag dugay pa man di ba inana ba dugay pa oy wala pa kaning mga nanghitabo karon ang nahitabo karon sa atong kalibutan mga kaigsunan mostly ang mga tao baliwala na lang. Bisag unsa pang mahitabo karon, baliwala na lang sa mga tao. Kay ngano, naanad naman. Kung unsa ka ngilad, kung unsa ka corrupted ang kalibutan karon, naanad na. Bisan na pay patyon, hinumduman yung atong gipatay sa una diha sa Lapu-Lapu, katong babae nga naglakaw ra gani katong gruesome kay. Katong gruesome iyang pagkamatay gani, katong basta nakuan man ganito siya nga hindi ko mo to atong ni angkon nga siya minapatay, hindi ko mo to atong nga siya ginipatay, mura gibayran.
Kato nakita ra sa CCTV ba, diya sa Lapu-Lapu. Sa una, paan pa to, bag pa to. Na grabe ang oh, grabe, kumbaga, oh, dalagita. Oh, dalagita. Nakaingon siya ko nga, grabe. Dili tao, murag dili tao ang naghimo ani, murag dili tao ang naghimo ani nga kuan katong gi giputol-putol gikuan. Pareha atong nahitabo pod sa katong usa ka subdivision nga ang akong kauban sa akong neighbor ang iyang mama na dito sa subdivision nga. Niuli lang dito ang bata, ang mama ug papa nilakaw ang bata ni uli raw siya kabalo nga ang uyab sa ilang katabang na dito. Ang kinatawo sa maong bata, kita mo ng steel wool nga naikuan, gisuksukan og steel wool gigana ang kinatawo. Oh, nga katong gipatay siya dito sulod mismo sa iyang balay. Usa ka subdivision. Nato diha gihapon sa kuan. Imagine nimo ang steel wool gikuan dito. Gisulod sa kinatawo sa dalaga nga niuli ra siya sa ilang balay nga para magkuan. So makaingon ko nga very gross and disturbing na kayo ang mahitabo karon sa kalibutan. Pero luyo ani mga kaigsunan. Kung kita naa sa tinuod nga pag-alagad sa Ginoo, maabot ang panahon nga silyuhan tas Ginoo mga kaigsunan. Sealed for heaven. Ang silyo gani once giingon nga silyo, unsa man na siya? Usa na siya ka distinctive mark. Marka. Ang atong silyo asa makita ang silyo butang sa Ginoo sa atong mga agtan. O it is ang kani nga silyo, it is over worship ragid mga kaigsunan. Pinaagi ragid sa alagad sa Ginoo. Nasayod na ta. Kinsa man ninyo diri wa kabalo unsay tinuod nga silyo? O kinsa man ninyo diri nakabalo sa tinuod nga silyo? Adlong ipapahulay mga kaigsunan. Kung mga tanak ko kinsa diri wa kay balo di man sa motubag. Mga tanak ko kinsa nakabalo usaray mo tubag. Ito mga kaigsunan, ipatik sa atong mga agtan ang adlaw ipapahulay. No, kung matinud-anon ta nga nagakuan sa Ginoo moabot ang panahon nga bisan pa unsa ang mga kagubot sa kalibutan, dili na ta mahadlok, dili ta makuyawan. The seal will be sealed by the Holy Spirit and cannot be moved. Dili na siya makaan. So, the seal of God is placed on the forehead sa atong agtang. Kaya ang forehead, it is a symbol of the mind and represent a conscious decision. Diri gyud sa atong agtang. The mark of the beast is either in the forehead or in the hand, kamot, sa iyang kamot. Sa agtang or sa kamot. Kaya nga no? Because indicating that people are convinced intellectually and by their own choice accept Satan's lies, or alternatively they conform to false worship to avoid being killed. So daghan po kayo mga kaigsunan bisan na ato sulod sa atong iglesia. Kay mahadlok nga mamatay, mo ning pangutana diri. Musunod ba ka sa Ginoo? Or should I obey God? Or should I obey God rather than men? Ana. So kung naagi kay dako nga kahadlok, kumaingon ka nga mamatay man ko, unsaon man nila ko akong pagalagad kung mamatay ko, musunod na lang ko nila. Pareha sa nalampas na jud ko dai. Saon ni dai. Hapit na mag 10:30. So, hunger worship. The last controversy will be played out in a dramatic way over worship. Sa ato ra yung pag-worship mga kaigsunan. So, there is no middle ground. Dili pwede nga diri ta sa tunga-tunga. Mo-worship ta diri nya na diri ang pikas. Wala og tuo nya diri kas tunga-tunga. Dili gina pwede. Wala yung middle ground sa ingon ani mga kaigsunan. Kinsa atong alagaron, wala maingon nga ay neutral roman ko. Walay neutral. There is no middle ground. Kinahanglan gid nimo mopili. Mosunod ba ka sa Ginoo or mosunod ka sa tao? Ang pagtuman o ang pagkahimong loyal sa Ginoo mga kaigsunan, unsa man ang reward sa pagtuman sa Ginoo? Unsa may reward sa pagtuman sa kang Satanas?
O kung mosunod ka dito sa mga devices ni Satanas nga mahimong kumbaga magpalimbong kaniya kung sa himuon sa Ginoo, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. Revelation 14:10. Magainom sad ka sa kupa sa kasuko sa Ginoo didto niya kung mosunod ka sa kang Satanas. Grabe ang kuan sa kaning third angel's message nga naingon siya, nagtawag siya sa Babylon nga kita man ni mga kaigsunan pagabot diri sa katapusan, mga tao naman ni nga sabwag sa may balita nga dili lang kay isa duha ang mudawat kundi ginatus nilibo ka mga hamiling kalag ang mga dawat sa Ginoo. So makaingon ta nga diri sa early and latter rain, dali-dalion na nang ganin ako kay murag na kuan na gyud. Ang early rain gihatag ni sa Ginoo alang sa pagpatubo. Alang sa pagpatubo. Ang latter rain ihatag sa ulihi alang sa pag-harvest. Una nga pagpugas nihatag ang Ginoo og early rain. Mao tong sa una nato ng mga katigulangan sa una. Sila ang grabe ang ilang pagdala sa ring balita nga grabe ang nadala sa tila ni Kristo. Karon mga kaigsunan nata sa katapusan sa latter rain. Pag-abot sa latter rain, pag-harvest na lang mga kaigsunan. So naa na kita sa katapusan. Di kita makaingon nga early rain pataron, naa na sa katapusan, latter rain. Katapusan kumbaga sa ulan. Kaning mga kuan ba nga kaning mga maunguwa ba? Ay mao ni pagsugod sa ulan karon, mananom ta. Wani pagsugod sa ulan ron. Kanya paghapit na katapusan ulan, panahon na niting harvest na ni nato. Kay kung di ni nato harvest mga lata na ni, o madunot na ni siya. So maabot pinang panahon mga kaigsunan about the early and the latter rain. And then the last is the loud cry. Nga kung kita tanan, nasilyuhan o kita tanan, nakabaton na gyud sa silyo sa Ginoo. Wala na'y makapugong nato, bisag asa nga dapit na makaabot alang sa pagmantala sa mayong balita, sa pagpadali, sa pagbalik sa Ginoo. So, dito na ko mga kaigsunan, ihatag na ko kung naikadugang si Kuya Jesse, kinsa pa diha ninyo naikadugang kay. Salamat, Sir Mona. Yun kaya collection. Nako sa tausang bahin mga kaigsunan. Atong leksyon gyud sa tigay title panapos nga mga mahitabo sa kalibutan. Unsa man ay mahitabo. So pagsimba gid mga kaigsunan. Mo gini siya. So atong fundamental 28 fundamental beliefs, di na siya about sa mga bautismo, mga unsa diha, mga kentas patay, murag pagsimba gid mga kaigsunan, no? So mo ni dinhi naibaw na ta sa silyo sa Ginoo, butang sagtang ang silyo sa yawa sa agdong sa kamot. So gihisgutan nato ganina. So ana ko'y basahon di mga kaigsunan kinaing katapos ang bahin kinabitaw nga sugilanon itong ka-Ivan napaminaw tato mga kaigsunan, no? So dinhi ang naay mga pamahay ug mga pangutana ako na i-share mga kaigsunan. Ang sugilan ni Ivan sa tinuod usa ka kahibulungan ug makapadasig. Ato yung gihimo, apan nahibalo usab kita nga sa matag usa kaso sa maniana adunay daghan pay mga uban kansang pagkamatinumanon nagdalag kadalagman og pag-antos ibabaw kanila. Muna. Tingali tungod sa ilang mga hinigugma unsa na to pagsabot sa mga sugilanon sa maniana. So, naay mga mag-give up nga mga tao nagalaga to sila mga ginikanan tungod sa ilang daghang mga rason, no? Unya, ikiduha mag-isunan. Samtang maghanduraw kita kung unsaon na to pagbarog ngalig-on o magdaig sa ipapahulay sa Dios sa mga panahon sa paglutos. Makapila ka panahon kita mapakyas sa pagbaton kanunay sa pagkasagrado o pagkasulimni sa alay sa ipapahulay sa mga panahon sa kalinaw o kauswagan. So, muli pangutana magsunan. No? So, muli pangutana. Kapila ta kahigayon. No? Magkapila ka panahon kita mapakyas. Failure na magsunan sa baton kanunay sa pagkasagrado o pagkasulimni sa ipapahulay.
sa panahon sa kalinaw ug kaswagan. Usahay atong makaplagan ang atong mga kagulingon nga magunahuna kung dili ba labaw ka sayon ang pagbudi sa Ginoo sa ipapahulay sa mga panahon sa kagawasan kaysa mga panahon sa paglutos. No. So, sayon ang pagbudi sa Ginoo sa ipapahulay sa panahon sa kagawasan kaysa mga panahon sa paglutos. Dini, kung dili kita makabalaan sa adlay papahulay, kung kita adunay kagawasan sa pagbuhat nini, unsa may atong mapaabot nga magmatinamanon kita sa pagbantay sa papahulay sa mga panahon sa kasamo o pagpugos. No, ini paghimo ko sa kapamaagi nga matinumanon kanto si papahulay sa Dios sa maayo ug daotan nga mga panahon. So maayo man nga panahon na pati kagawasan ang ato di magmatinumanon ta sa man ni Ivan mga kaigsunan sa sugilanon. So kini sa Ivan mo ta kailani pero gisuwat ini aron ta masayod sa iyang kasatian. Unya tingali makakita siguro taon yang hudto og testimony gihapon sa mga tawo nga faithful gid sa Ginoo nang matinumanon. Wala nila i-compromise ang ilang pagtuo sa Ginoo bisan makausa, no? Kaya ngunit dito, one compromise can lead to another compromise to another compromise. So muna mga igsunan, ang atong lesson may tungod gid sa pagsimba, no? Pero ang mga apostoles sa unang panahon, doon na sila yung desisyon. Among tumanon ang Dios, hinay ang mga tao. So, mga igsunan, ang ato unta sa mga pagpangalagad karon nga mahimot ang faithful sama nato mga tao nga naguna kanato ug sa mga tao nga gipaambit dinhi sa atong leksyon. So, ang atong oras wala may siguro tay panahon kay wala gyud 10:30 na. So nilapas na ta sa ingon Mr. Landing 30 minutos. Pero sige lang, at least nalipay ta, nagkakat-on tagdagan, mga hinaot ko, nga di ni masayang atong leksyon nga atong ginatunan ng mahimo gini natong inspirasyon, malig-on ta pinagi sa mga leksyon nga atong gitunan. So atong ibalik ang panahon sa atong Pangulo,